Hello, guys. Good afternoon. This is once again Chester for our civil service exams review on behalf of the Exams Pro Masterclass Review Center. We have here ratio and proportion problem, part one, the most basic of the ratio and proportion problems. We've got three problems in all. Let's try to solve it. All right. First one. 40% of students in a class are boys. What is the ratio of boys to girls? This is the most basic, guys. Tingnan po natin. Okay? So, 40% boys. Okay, lagay natin, boys. 40%. Yung girls, siya pong matitira. Okay? Wala naman na ba yun iba? Boys and girls lang, ano? That's 60%. And both compose 100% of the class. Sila lang naman po ang nasa klase. No? Implied na po siya. So, boys ratio to girls, that will be 4:6. Alright? Kasi 40, 60, reduce mo sa the lowest term, that's 4:6, or mas mababa pang term. Okay? Mas simplified pa. 2:3. Okay? So, tingnan po natin siya sa actual na application. Kung tama nga yung sinasabi natin. Boys, girls, tapos po yung total. Sabi ko kanina, kung merong 100, 40% po dun boys, 60% girls, ilan yung bilang nun? Kung 100 katao, 40 po yung boys, 60 yung girls. No? How about 10 lang? Okay? Kung merong 10 sa isang class, 4 dun boys, 6 girls. Okay? Sinusundan po pa rin nila ang ratio na 2:3 or parehas lang yan sa 4:6. In terms of percentage, it's 40% and 60%. Parehas lang po yan. Okay? Paano kung 5? Okay? That means to say, 2 po sa boys, 3 sa girls. Ang total nila, 5. So, kung titingnan nyo po yung proportion nila, ratio I mean, no? Titingnan nyo po yung ratio nila, ganun pa rin po. Kahit umiba yung dami ng bilang nila, ang proportion, ang ratio pa rin po nila is 2:3. So, ang tama pong sagot ay letter A, 2:3. Okay. Second question po. In a class, the ratio of boys to girls is 3:5. What is the ratio of boys to the total number of students? So, medyo umiba po yung tanong, ano? Kanina, ratio ng boys sa girls. Okay? Ngayon po, ratio ng boys sa total. May dagdag na po. Okay? So, boys to girls, 3:5. Pwede nating ma-deduce dun kung ilan yung total. Okay? So, boys, 3, girls, 5. Ano po yung total? 8. I-add mo lang yung dalawa. Okay? So, sa girls, pwede nating i-deduce yung kanyang ratio against the total po. Okay? Kung kanina, boys to girls, ngayon po, girls to total. Tingnan po natin, just in case. 5, boys to girls, I mean. That's 3:5. So, may 3 boys, 5 girls ang katumbas nun. Okay? Sa bagay, hindi po pala tayo dyan interested. Interested tayo sa boys to the total. Yung proportion po niya. Okay? B to T or boys to total. What's that? That's 3:8. Yan po yung sagot, letter B. Okay? Dapat tapatan natin yung tanong ni civil service eh. Okay? So, ang sagot po is 3:8. Tingnan po natin yung application po nun. Okay? Kung merong boys, girls, tapos may total, no? 80, example yung total. Sa class, okay? Merong, ang total ng class is 80. Ilan po dun yung boys, ilan yung girls? Dapat mahati po siya sa 8, no? So, 30 po sa boys, and then 50 sa girls. 30 plus 50, 80 po. Sinusundan niya o sinusunod niya po ang ratio ng boys to total, boys to girls, pare-parehas po. Pare-parehas niya po sinusundan siya. Okay? So, kung 80 po yung total, 30 dun, boys. Okay, how about kung merong 8
of course po, dapat ang total niya, boys and girls, 8 din po. So, 3 for the boys, 5 for the girls. Magiging ganun po siya. Okay? So, tama po ang sagot natin, letter B. Okay. Another question po. Third one. The ratio of the incomes of A and B is 4:5. If A's income increases by 25% while B's income remains the same, what is the new ratio of their incomes? So B remains the same, ano? Lagay natin A and B. Okay, yung ratio nila. Okay? So unang na-mention si A, sunod si B. Okay? So ilagay po natin sa ilalim nila yung ratio po. 4:5. Sa ilalim ni A is 4 kasi ang unang na-mention is A. Ang sunod sa ratio po, ang unang na-mention is 4. So sa ilalim ni A is 4. Sa ilalim ni B is 5. Dapat tama po yung placement natin. Magagamit natin yan later on sa mga susunod na mga problems po. Okay, so tama po ang placement dapat para ang computation natin pare-parehas. So si B po, the same ang income niya. Bring down 5. Okay? Pero si 4, or I mean si A, dumagdag ang kanyang income ng 25%. Dati 4 plus 25%. What is 25% of 4? It's 1 po. Okay? Dagdagan natin ang 4 ng 1. Okay? 4 plus 1. Kasi plus 25%. We know that 1 is 25% of 4. So, yan na po ang ratio. What's the ratio po? 5:5. Pwede nating isimplify. 1:1. Parehas lang po yan. Ibig sabihin, nung tumaas yung income ni ni A ng 25%, naging kaparehas na po ang income niya kay B. Parehas na sila 5:5 or 1:1. Pantay na po. Okay? So dito po sa answer choices, tinadya ko po talagang A, 1:1, B, 5:5. Pero hindi po magbibigay si civil service ng ganyan na parehas tama ang sagot. Isa lang po dapat ang tama. Pero just in case may lumabas, 5:5, siya lang po ang nakalagay doon, yan po yung tama. Or 1:1, siya pong nakalagay doon, yan po yung tama. Definitely, either one of the two lang po ang lalabas sa civil service. Hopefully po, itong video ito nakatulong at makakatulong pa siya sa mga susunod na video kasi magagamit po natin ito. We've got 8 videos all in all para sa ratio and proportion problem. Hopefully po, we're gonna see you in the next video. Bye-bye po for now. Thank you so much.